Ano nga bang tamang sagot sa tatlong questions na ito? Okay, balikan natin ang stages of moral development. Okay, kailangan natin 'tong balikan. Okay, sino yung nag-propose nito? Ang nag-propose po nito ay isang American psychologist na si Lawrence Kohlberg na kilala sa pag-aaral niya sa mga stages ng moral reasoning. O ano nga ba yung moral reasoning? Tatandaan nyo na pinag-aralan ni Kohlberg yung paano daw tayo tingnan kung paano tayo magrason, moral reasoning, paano natin tingnan kung ano ang tama at mali. Okay? So, naniniwala siya na may tatlong levels ang isang tao para tingnan. Okay? At bago, para makuha niya ito, yung mga stages na ito, nagkaroon siya ng mga moral dilemmas na tinanong sa mga bata. Famously known na moral dilemma ay yung Heinz Dilemma. Ano yung Heinz Dilemma? Yung Heinz Dilemma, kailangan yung malaman dahil isa siyang experiment na tinatanong si Heinz. May asawa siya, tapos may sakit, may cancer na sakit. Tapos, tinatanong doon, dahil walang pambayad si Heinz kasi may isang chemist na nakaimbento ng gamot para dun sa cancer sa asawa niya, para sa asawa niya. Tapos, pero binibenta yon 10 times dun sa halaga nung gamot. Eh, ang ginawa ni Heinz, nung asawang lalaki, naghingi siya ng mga pera sa mga kapamilya niya. Tapos hindi talaga siya nakaipon. Ang naipon niya lang is kalahati nung mismong presyo. Sabihin natin kung 100,000 yung presyo nung gamot, nakaipon lang siya ng 50,000. Kaya pumunta siya doon sa chemist, tapos nakiusap siya. Pero sabi ng chemist, hindi daw, hindi niya daw yun magagawa dahil siya yung nakaimbento noon at kailangan niya yung pagkakitaan. Tapos, ang nangyari, imbes na since hindi binigay sa kanya ng chemist yung gamot para sa asawa niya, ang ginawa ni Heinz, ninakaw niya yung gamot para sa kanyang asawa. So, yun yung moral dilemma dito. Kung tama ba, tinanong niyo yung bata kung tama ba or ano ba ang hindi interesado dito si Kohlberg kung tama o mali yung sitwasyon. Ang tiningnan niya dito kung paano magrason yung mga bata doon sa sitwasyon na yun. Doon sa mga sagot ng bata, doon niya nakategorize ang 6 na stages ng moral development. Okay? Ano nga ba ito? Bago natin simulan, tatandaan nyo na may tatlong levels ito, ang pre-conventional, conventional, at post-conventional. Okay? Bawat levels ay may dalawang stages. So, tatlong levels, tapos may 6 na stages. Okay? Yun yung stages of moral development. Yun yung 6. Okay? And isa-isahin natin yung 6 na stages. So, unang-una, sa pre-conventional stage, naniniwala si Kohlberg na may dalawa itong stage. Ang punishment, obedience versus punishment, kaya nakalagay dyan sa graphics ay avoiding punishment. Pangalawa ay ang self-interest or personal gain. Okay? Dito sa pre-conventional stage, naniniwala si Kohlberg, nakita niya na ang bata, ang morality natin, para masabihin at isang natamang isang bagay, ay nakafocus ito sa sarili. Okay? Sa unang stage, dito tinitingnan natin na ginagawa ang tama ng bata para maiwasan yung parusa or yung punishment, okay? Bawal yan kasi mapaparusahan ako, okay? So, nung last time, for example, last time na ginawa ko yan, naparusahan ako. So, hindi ko nagagawin yan ulit. Okay? So, that means, mali yun. Okay? Ganun yung pag-concept ng avoiding punishment. Obedience versus punishment. Nakasentro pa rin sa bata. Okay? Dito tatandaan na nakafocus sa pre-conventional, nakafocus sa bata ang pag-determine kung ano yung tama. Okay? That's the pre-conventional. Pangalawa, yung self-interest. Dito iniisip ng bata ang personal gain niya. Ano ba yung makukuha ko pag ginawa ko yan? Okay? What's in it for me? Yun yung iniisip ng bata. Gagawin ko yan, gagawin ko ang isang bagay kung may kapalit. Okay? So, gagawin ko yan. Tatandaan niyo yung concept ni Piaget regarding egocentrism. Nandito din yon, okay, sa pre-conventional. That's a pre-operational stage sa kay Piaget.
Okay? Sa self-interest, dito gagawin ko ang isang bagay dahil may pakinabang ito sa aking sarili. Sabihin natin na tulungan mo ako dahil ah, tutulungan din kita kapag tinulungan mo ako. So may benefit, okay? Tatandaan nyo lang sa pre-conventional na stage, nakasentro ang morality, ang pag-reason ng morality, kung tama ba ang isang bagay o hindi, sa sarili ng bata, okay? Dito sa kanya, okay? Nandito. Pagkatapos, after na masentro din sa kanya, lumalabas ito, okay? Pumupunta after the pre-conventional ay ang conventional stage. Conventional meaning kung ano yung nakikita niya in the convention. Ano yung convention? Ibig sabihin kung ano yung norms. Convention. That's yung ginagawa ng mga tao. Okay? That's a convention. Okay? Dito, tinitingnan ng bata yung ibang tao. Okay, nagiging models yung ibang tao para sa isang tama o mali. Okay? Sa stage 3 po, tatandaan nyo, ang good boy or good girl na attitude. Okay? Ano ba yung good girl and good boy attitude? Mahalaga sa kanila yung approval ng iba. Okay? That's the social approval ng ibang tao. Okay? Yung kung anong titingnan, kung anong paningin, kung anong paningin ng ibang tao sa akin. Kung good ba ako para sa ibang tao o hindi. Gusto ko gagawin ko ang isang bagay para tingnan ako na mabuti akong tao. Okay? Yun po yun. Kaya good boy, good girl attitude. Yun po yung stage 3. Okay? Yung stage 4 naman ay yung law and order. Okay? Kung anong sinasabi ng batas, dapat yung susundin natin. May isang batas. So, yun dapat yung susundin. At yun yung tama. Okay? Dahil yun yung sinabi ng batas, yun yung tama, yun yung susundin natin. Okay, yun po yun na. Conventional, pre-conventional, naka-center sa bata, sa sarili. Okay? Ano yung para sa akin doon? Na naka-focus doon? Ayokong avoid punishment. Baka maparusahan ako. Self-interest dahil kung ano ang para sa akin. May benefit ba ito sa akin? Egocentrism. Tatandaan na, pagkatapos ng pre-conventional, yung conventional, yung ibang tao naman, sa good boy, good girl, ano ang paningin sa akin? Makikita ba ako na mabait ng ibang tao? Okay, that's the good boy, good girl attitude. Law and order, sa iba na naman, dahil yun yung sinabi ng batas. Dito medyo rigid, okay? Yung moral reasoning ng bata. Medyo rigid kasi yun yung sinabi ng batas. Dapat yun lang yung tama. Okay? Pero lahat ba ng batas ay possible na in agreement sa concept ng justice, okay? Hindi naman not necessary all the time kasi iba-iba yung batas ng kada bansa, okay? Iba yung batas ng Pilipinas sa batas ng Singapore, Thailand, okay? Ng mga ASEAN countries, iba din yung mga batas nila. So iba-iba, okay? Dito papasok yung post-conventional level na may dalawa ding stages, ang social contract at universal ethical principles. Okay? Ano yung social contract? Okay, ano yung social contract sa stage 5? Ang social contract ay kahit may batas, pwede ding baguhin kung hindi ito possible na makatulungan. Okay? So, dapat agreement siya sa contract. Okay? Social contract. Mas mahalaga yung kapakanan ng mas nakararami. Okay? Ito yung idea na for the common good. Okay? That's a social contract. For the common good. Kahit sabihin natin na iba ang batas ng Thailand, ng Philippines, ng Singapore, kapag isang topic yung pinag-uusapan, nagkakaagi-agi tayo. Because for the common good. Okay? Yun, for the common good, alam natin na mas marami yung makaka-benefit nito. Okay? So, yun yung iniisip natin. The greatest good for the greatest number of people. Okay? Yun po yung social contract dahil agreement sa social justice din. Okay? Yan po yung social contract. How about the universal ethical principle? Ito naman ay grounded sa concept ng justice, commitment natin sa justice at moral values. Dito yung konsensya,
iniisip din natin. Kahit labag yan sa batas, basta makatao at makatarungan. Okay? Kaya makikita mo dun sa Heinz dilemma kahit na hindi labag sa batas, kahit labag siya sa batas, ginawa pa rin niya. Kasi may sakit yung misis niya. Okay, paano ba in-adopt kunwari yung konsepto ng stages of moral development sa 6 na stages? Kunyari doon sa case ni Heinz, 'di ba, regarding sa pagnakaw niya ng gamot. Yung mga nasa stage 1, ang reasoning nila is parang since obedience and punishment, tama lang kasi pwedeng magnakaw si Heinz dahil wala namang makakahuli, hindi naman siya mapapunish. Pwede yon, or pwedeng hindi magnakaw, dapat hindi siya magnakaw kasi possible na maparusahan din siya. Okay? That's obedience and punishment. Okay? Ano yung self-interest dito? Okay? Sa stage 2. Kasi possible na magnanakaw siya kasi mabe-benefit din siya pag gumaling yung misis niya. Okay? That's self-interest. Naka-focus pa rin sa tao. Paano naman yung good boy or good girl? Okay? Since nakabase to sa approval ng iba. Kasi mahal niya yung asawa niya. Okay? At maintindihan din siya ng mga tao. Kasi mahal niya yung asawa niya. So, nakadepende din sa approval makikita siya ng ibang tao. Okay? Makikita siya ng ibang tao na mabuti siya dahil mahal niya nga yung asawa niya. So, maiintindihan. That's the concept of good boy and good girl attitude. Ano naman yung law and order? Dito, kasi bawal siya magnakaw kasi nga labag sa batas na magnakaw siya. Okay? So, hindi tama yung ginawa ni Heinz. Ganon yung moral reasoning ng nasa stage na 4. Sa stage number 5 at stage number 6 pala, sorry, nakalimutan ko, naniniwala si Kohlberg na hindi lahat ng tao makakatungtong sa stage 5 and 6. Gaya ng paniniwala din ni Maslow regarding sa self-actualization. Okay? Hindi lahat ng tao makakatungtong dito sa stage 5 at 6. Okay, balik tayo. Adapt natin yung sa Heinz dilemma. Okay, ano naman? Kahit mali sa social contract for the common good, kahit mali yung pagnanakaw dahil sinabi yun ng batas, okay? Pwedeng magnakaw kasi pwede dapat baguhin natin yung batas dahil pwedeng hindi makatarungan dahil may sakit nga, okay? Kahit na mali yung pagnanakaw, pwede nating ma-justify kasi mas mahalaga possible yung buhay ng asawa. Okay, mamamatay yung asawa. Okay? Kaya mas mahalaga yung social contract dahil kawawa naman yung asawa nung misis ni Heinz. Okay? Kawawa naman. Okay? Kahit na mali sa batas, still magma-matter yung common good, for the common good, since dalawa na isang buhay yung mawawala. Okay? Ano naman universal ethical principle sa pinakadulo? Siyempre, kakainin siya ng konsensya niya. At mas mahalaga yung human life. Okay? Human life. Okay? That's the basic tenet of kumbaga sa human rights. It's a human life. Okay? Tama yung ginawa ni Heinz dahil ang buhay ng tao ay mas mahalaga kaysa anumang batas. Okay? Yan po yung sa universal ethical principle. Sa post-conventional, mas malawak na. Hindi lang nakabasa sa ibang tao or sa sarili, mas malawak na yung pananaw, yung moral reasoning ng tao. Okay, yan po yung tatandaan ha. Okay, ano yung mga keywords na tatandaan dito? Sa pre-conventional, naka-focus sa sarili. Okay, obedience versus punishment, self-interest, egocentrism, what's in it for me. Okay, good boy, good girl attitude, ano yung paningin ng iba, social approval. Okay, law and order, nakabase lang sa laws and orders na nakapromulgate, kung ano nakasulat. Okay, yun lang dapat. Social contract, social contract for the benefit of the many. Okay?
for the concept of social welfare. Pwede din yun. Okay? How about universal ethical principle? The universal moral principle. Yun yung tatandaan ha. Okay? Grounded saan? So, justice. Pwede. Possible yun yung mga examples. Sa conscience, nakarely doon. Okay? Yan po yung stages of moral development. Okay? I hope that's clear. Okay, balikan natin yung mga tanong. Which of the following correctly lists the 3 levels of moral development according to Lawrence Kohlberg? Alin ba dyan? Okay? Id-ego, super-ego ba? Hindi. Okay? That's the concept of Freud, psychosexual stages of development. So that's Freud. Sensory motor, pre-operational, concrete, formal nga ba? Ang tamang sagot? Hindi. Kasi kay Piaget yan. Okay? Kay Piaget yan. Kay Piaget na cognitive stages of development. How about trust, autonomy, and initiative? Yan naman. Kanino naman yan? Kay Erik Erikson. Okay, that's Erik Erikson, which would be discussed on a separate video. Okay? Ang tamang sagot ay, kakasabi ko lang, pre-conventional, conventional, at post-conventional. Okay. Gaya pala ng gaya ng naunang model ni Piaget, naniniwala pala si Kohlberg na since stages siya, dumadaan tayo since bahagdan. Okay, that's sequential. Ibig sabihin, dapat mauna yung stage 1 sa stage 2. Hindi pwedeng nag-overlap. Okay? Meaning, kapag naka-attain ka na sa stage 4, kaya mo nang i-comprehend yung mga nasa babang stage. Okay? Yung moral reasoning mo, hanggang ibaba, kaya mo na yun. Kaya mo na i-comprehend at kaya mo nang gawin. Okay? Naniniwala, sabi ko, si Kohlberg na hindi lahat makakatungtong sa taas, gaya ng kay Maslow na self-actualization. Okay, next question. What famous moral dilemma is used by Lawrence Kohlberg to study moral development? And-explain ko na kanina, kwento ko sa inyo. Bobodal ba? Hindi. Kakadiscuss lang natin ito. Bobodal experiment ay kay Albert Bandura. That's the SLT. Okay, Social Learning Theory. Yung Bobodal na may aggression. Okay, yan yung Little Albert nga ba? Little Albert? Hindi. Kay Kay Watson. Little Albert. Okay? About sa takot. Ito yung Little Albert, yung tinatakot sa daga. That's the Little Albert. How about strange situation? Ito ay study ni Ainsworth, Mary Ainsworth, sa attachment theory naman. Okay? That's the attachment theory. Okay? Kay Heinz dilemma. Okay? Kakaano ko pa lang si Heinz, yung nagnakaw ng gamot para sa kanyang asawa. Okay, next. A woman disobeys an unjust law because she believes that human rights are more important than any written rule. What level is shown? Okay, a woman disobeys an unjust law. She believes, okay, may law, because she believes hindi daw nagsunod, okay? Because she believes that human rights are more important, mas mahalaga daw kesa sa mga batas. Okay, yung batas stage 4. Okay, law and order. Okay, that's the conventional. Since mas mahalaga sa batas, mas nakakaangat, tapos na yung conventional. So, X na yung conventional. Tanggalin muna natin yung instrumental relativist. Okay? Kasi panggulo lang yan. Since tapos na yung conventional, tapos na din yung pre-conventional. So, ang tamang sagot ay post-conventional. Okay? Post-conventional. Okay. Yan po. So, I hope meron po kayong natutuhan ngayon. Ako po ulit ito si Sir Justin na nagsasabing okay lang magkamali. Basta wag lang po ulit-ulit na magkakamali. Yan lang po. Salamat.